Welcome back again sa lahat ng ating mga kaibigan, mga kababayan at mga kamab. At ito pong ating tatalakayin ay tila maituturing natin pagkumpirma doon sa mga aking inihayag na mga conspiracy theory noon pong mga nakaraan nating live stream session. At mga kaibigan, gaya po ng aking sinabi na ito mga special forces ng China, kalat na po sa ating bansa. At ito yung recent na balita mga kaibigan dun po sa Nereid na Pogo Hub, dyan po sa Pampanga mga kaibigan sa Porac, ay nakitaan po nila, isa po sa nakita nila ay itong uniforme ng sundalong Chinese mga kaibigan. Natagpuan po yan sa loob ng Pogo Hub, my friends, di ba? Ano ang sabi ko sa inyo last time? Nagkamali ba ako? Yan ang sinasabi ko na hindi po ito coincidence, my friends. Yang mga Pogo Hub na yan, that will be their foothold, mga kaibigan. Actually, siguro, syempre, conspiracy theory man lang ito, opinion man lang ito, pero hindi po ito nalalayo doon sa isang sentido kumon, mga kaibigan, di ba? Na maging practical tayo, kung mag-iisip ka, talagang nandito na sila at pinoposisyonan nila yung mga key locations. Di ba? Una nilang ginawa, mga kaibigan, ay pumasok sila sa Pilipinas gamit po yung pagninegosyo. Para legal nilang magawa yung kanilang mga plano, mga kaibigan, na ika nga, magposisyon ng kanilang sarili. Di ba? So, ano pong sabi ko sa inyo? Ito naman ay conspiracy theory lang. Ang kinakatakot natin by means of approving itong lisensya ng dito noong panahon ni Duterte, nilagay po nila yung kanilang mga cell site, yung kanilang mga satellite sa loob po ng ilang mga base militar natin. Inaprubahan ni Duterte yan. Ngayon mga kaibigan, ang kinakatakot natin, inaprubahan niya rin itong mga Pogo Hub dito sa Pilipinas. Katulad po ng Pogo dyan na dating, di ba, yung pag-aari ng mga Rimulya, yung island, ano nga ba to? Island Cove. Di ba? Ngayon, mga kaibigan, anong sinabi ko sa inyo? Na later on, kapag gusto na nilang i-execute yung kanilang, plano, na sakupin, o ika nga, pumosisyon sa isang bansa, sakop na sakop po tayo. Number one, sa Pogo. Saan sila magpo-foothold? Saan sila magbabase militar? So they have this sophisticated bases na protektado sila. So anong purpose? Itong number one purpose. Bakit po sa Pampanga? Mga kaibigan, hindi nyo po ba naiisip, mga kaibigan, na isang ordinaryong tao lang ako, pero naiisip ko na ang plano nila is to capture yung ating mga paliparan. Number one yan. Kailangan nilang maposisyonan na malapit sa paliparan para makapture nila yan. Later on, dyan nila ilalapag yung kanilang mga sariling fighter planes. So, pinosisyonan nila yung island ko para malapit sila doon sa, anong tawag nito, sa Cavite, di ba? Sa Sangli Point. Malapit din sila sa ating mga international airports. Di ba? Ang ganda ng positioning nila, mga kaibigan. So later on, magsisisi lahat ng mga Pilipino na bumoto kay Duterte, mga kaibigan. Di ba? Yan ang nangyayari kung titinan mo pattern. Hindi na conspiracy theory lang yung sinasabi ko, opinion lang, pero pattern ito. Di ba? Bakit sa Pampanga, malapit po sila sa airport na naman, diyan sa Subic, sa Clark. Diba? Ganon din po ang positioning naman nila dito sa Tarlac. Diba? Back up nila yan. Then, diyan sila mag-e-entry sa may Subic, sa may Sambales. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan. So, tayo ba ngayon ay dapat mabahala? Dapat matagal na tayo nababahala. Kung makikita ninyo, hindi naman nagaling sa akin ang kumpirmasyon. Bakit may kailangang makita na may sundalo po ng Philippine Liberation, Philippine tuloy sa People's Liberation Army ng China diyan sa Pogo Hub. So ito, nagtatago ito, cover up nila. Kapag nasunog sila, i-cover up nila na ito ay may illegal na aktibidad. Pero bottom line, mga kaibigan,
Yung sinasabi ko sa inyo na yung mga naturang pogo locations, foothold nila yan. Pag nagbabakbakan, hindi sila magtatago, mga kaibigan, sa mga damo. Hindi sila magtatago sa mga gubat kasi talo sila niyan sa Pilipino eh. Diba? Ang gagawin ng mga ito, mga kaibigan, magtatago dun sa mga bato. Can you just imagine? Yung mga plano po ng mga pogo na ito ay hindi naman po gawang Pilipino. Katulad po nung nung sinabi po nung sa balita na ito pong may engineer na taga-perma itong si Alice Guo namatay daw bigla, di ba? Pero yung mga plano daw ay galing po ng China. So, technically, hindi natin alam kung ano po ang pinaggagawa nila. Di ba? Kasi nakita naman natin na may mga panic room sila, may mga tunnel. So, para saan ang purpose nitong mga tunnel na ito? Di ba? Yan yung sinasabi natin. Ngayon, ang Pilipino ba handa? Kasi pauulan na nila tayo from air, from sea, and now they position themselves sa land. Di ba? Kasi alam nila na ang stronghold, mga kaibigan, ng Amerika ay Pilipinas. Now, therefore, hindi sila magpapatalo dito. Kaya gusto nilang i-capture yung Subic kasi gusto nila na bulilyasuhin ang paglapag dito ng mga eroplano ng Amerika. Di ba? Yan ang gustong bulilyasuhin ng mga to. So, ano ngayon yung sinasabi ko sa inyo? Siyempre nga, isang ordinaryong tao man lang tayo. Maring hindi totoo, maring totoo, pero ito yung mga ebidensya. Di ba? Napaka-basic. Now, hindi alam ng mga Pilipino kung ilan po sa mga politiko natin, di ba? Kasi kung ang Duterte nga, nakita mo, magbiro na maging province tayo ng China, di ba? Ilan kaya sa mga lokal na mga posisyon natin ang pro-China dyan? Di ba? Yung mga bagong makapili na pwede na tayong ibenta. Yan yung sinasabi natin. So, bago mahuli ang lahat, mga kaibigan, sinasabi na natin sa inyo to na, dapat maging vigilant tayo dito. Di ba? Maging vigilant tayo kasi kung hindi tayo magiging vigilant dito, mga kaibigan, tayo rin ang tatamaan nito. Napakasimple lang. Kung yung Russia, mga kaibigan, nahirapan sila kasi alam ng Ukraine na paparating sila. Pero sa Pilipinas, mga kaibigan, the Filipinos doesn't have any idea na nandito na pala kalaban natin. Di ba? Ano mangyayari nito? Ano mangyayari? Wala. Iiyak na lang tayo kapag kinakatay na yung mga kababayan natin. Yung mga kababayan natin na mga hindi marunong bumoto. Di ba? Later on, mga kaibigan, itong Duterte, pamilya niya, safety yan. Ganon din itong Marcos. Baka kala nyo, yung mga idol nyo, mga politiko na yan, safety na mga yan. Safety yung mga yan. Itong pamilya Marcos, pwede sila pumunta kahit saan. Di ba? Kayo ba safety? Itong Robin Padilla, safety ang mga yan, mga kaibigan. Pero kayong mga napagpapaniwala ng unitain na yan, di ba? I mean, hindi mo kailangan maging dilawan kung ayaw mo sa dilawan. Pero look at this. Ano nangyari sa bansa natin? Diba? Yung panahon pa ni Gloria, yung bentahan ng Pilipinas Diba? Minasama nila Aquino kasi nga, sabi nila, Aquino ang masama. Pero kung titingnan nyo, panahon ni Gloria, pumirma siya ng Joint Exploration Agreement kasama ng Vietnam at saka ng China. Sa kanya nagsimula yan hanggang sa nagkagirian. Di ba? At in-overtake niya si Erap at ngayon, Gloria na naman ulit. Yun na nangyari. Kaya nanalo si Noynoy Nung nanalo si Noynoy, sinampa niya ng kaso itong China sa international, sa UN, sa The Hague. Di ba? Nanalo Pilipinas doon. Sa galit ng China, sinuportahan naman ito ngayon si Duterte. So, bottom line, going back, saan nag-ugat lahat ng problema na to? Diba? Sa maling pagboto. Naniwala sa Duterte. At syempre, mga kaibigan, sa pagwawalang kibo. Hanggat wala kang kibo, mga kaibigan, sa mga nangyayari sa bayan natin, magsisisi ka. Kasi later on, yung mga anak at apo mo, kailangan na rin lumaban sa gera. Lahat ng mga Pilipino na pwedeng lumaban, lalaban yan sa gera. Mga kaibigan. So, sino ang nagsubo sa mga anak at apo mo?
Ikaw mismo, kaya kulang tayo sa kahandaan. Itong mga, yung asawa mo, yung pamangkin mo, yung kapatid mong babae, kawawa naman yung mga yan. Sino ang may kasalanan nito? Kasalanan ng maling pagboto mo. Kasalanan ng maling paniniwala mo. So ito resulta ngayon. Paano natin gagawin to? Yung gobyerno nga natin, ayaw nilang magpanik tayo, kaya hindi nila sinasabi. Wala silang mga conspiracy theory. Diba? Wala silang mga general preparation. Katulad po ng bomb shelter, wala naman po tayo noon. Pag binagsakan tayo ng bomba dito sa Pilipinas, wala po tayong mga bomb shelter. Walang ganyang proyekto ang gobyerno. Why? Because we do not have enough funds. Nasaan yung funds? Ayun, nasa confidential at saka nandun po saan? Sa travel. Anyways, hindi mo kailangan maging dilawan kung lumipat ng kung ano man paniniwala mo. Basta, importante, dapat matuto ka, di ba? Na magnilay-nilay ukol dito. Ano ang mangyayari sa susunod na henerasyon ng lahi mo? Di ba? Kung ano man ang iyong komento, pananaw at opinion, comment down below mo yan. Siyempre, maraming salamat in advance sa mga magla-like nitong video at mag-share ako sa social media. And of course, kung nais yung maging updated sa mga itong uri pa ng talakayan, please don't forget to subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat po.